Tignan mo ito maigi. Ipinapakita ng Bible na may 24 elders na nakaupo sa langit, nakapaikot sa trono ng Diyos. May suot silang puting kasuotan, may korona sa ulo at may hawak na mga mangkok ng insenso. Pero ang malaking tanong ngayon ay sino ba talaga sila? Sa video na ito, unti-unti nating bubuksan ang sagot. Eksaktong paliwanag mula mismo sa mga kasulatan. Pag-uusapan natin ang lahat, ang mga trono, ang mga korona, ang mga alpa, ang insenso, ang bilang na 24 at kung bakit napakahalaga ng detalyeng ito. At dito mo mauunawaan kung bakit sinasabi ng Bible na ang 24 elders ay hindi basta espiritu lang, kundi tunay na mga taong binago, niluwalhati at tinubos ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang unang pagbanggit sa 24 elders ay makikita sa Revelation chapter 4 verse 4. At sa totoo lang, iilan lang sa mga talata sa Bible ang kasing bigat ng kahulugang dala nito. Ganito ang sabi ng talata, at sa paligid ng trono ay may 420 seats, at sa mga upuang iyon ay may 420 elders na nakaupo, nakasuot ng puting damit, at may mga korona ng ginto sa kanilang mga ulo. Himayin natin ito. Si John, na noon ay ipinatapon sa isla ng Patmos, isang maliit at liblib na isla kung saan ikinukulong ang mga itinuturing na kaaway ng imperyo, ay dinala ng espiritu patungong langit. At pagkatapos niyang makita ang trono ng Diyos, may nakita siyang bagay na wala pang propeta o apostol na nakapaglarawan ng ganito kalinaw. Nakita niya ang 24 na trono at sa bawat isa may elder na nakaupo. Hindi ito dekorasyon lang, hindi ito disenyo. Ito ay mga trono ng authority, mga upuang ginagamit ng may kapangyarihan. At may mahalagang detalye rito, ang mga elder ay nakaupo. Sa Bible, ang pag-upo ay simbolo ng kapahingahan at paghahari. Ibig sabihin tapos na ang laban, may tagumpay na nakamit. Tingnan naman natin ang suot nila. May suot silang puting kasuotan. Sa scriptures, ang puting damit ay tanda ng kalinisan at pagiging matuwid. Pero hindi ito simpleng kalinisan. Ito ay kalinisang ibinigay, kalinisang dumaan sa dugo ng kordero, si Jesus. Ibig sabihin ito ay damit ng mga tinubos, hindi ng mga anghel. At higit sa lahat, ano ang nasa ulo nila? Mga korona ng ginto. Hindi ito halo, hindi ito liwanag lang. Ito ay korona ng gantimpala. Sa New Testament, ang korona ay ipinapangako lamang sa mga overcomers ng church, sa mga nanindigan, nagtiis at nagtagumpay sa pananampalataya. Kaya pag may korona, malinaw ang ibig sabihin. May laban na pinagdaanan, may tagumpay na nakamit, may gantimpala na ibinigay. Dito pa lang, malinaw na ang direksyon. Kaya ano ang logical conclusion? Ang 24 elders ay hindi mga anghel. Sila ay mga tinubos na tao, mga niluwalhating nilalang ng Diyos, mga taong matapos magtiis hanggang wakas ay ginawang mga hari at mga pari, gaya ng sinasabi sa Revelation chapter 5 verse 10 na ang mga tinubos ay maghahari kasama ni Kristo. At may isa pang detalye na madalas hindi napapansin. Tingnan ang pwesto ng kanilang mga trono, hindi hiwa-hiwalay, hindi nasa malayo, kundi nakapalibot mismo sa trono ng Diyos. Ibig sabihin nito ay malapit at intimacy. Malapit sila sa presensya ng Diyos. Kasama sila sa banal na bilog ng kaluwalhatian. Parang isang heavenly council, isang banal na pagtitipon na kasali sa pagsamba at posibleng maging bahagi ng mga dakilang desisyon sa kaharian ng Diyos. Hindi sila tahimik na tagamasid, hindi sila simbolo lang. Sila ay tunay, may autoridad, may papel at may ginagampanang tungkulin sa langit. Kaya malinaw ngayon, ang presensya ng 24 elders ay hindi dekorasyon. May silbi sila, may tungkulin, at dito nagbabago ang karaniwang isip ng marami tungkol sa langit. Ang langit ay hindi lang lugar ng tahimik na papuri, hindi lang eksena ng mga anghel na tumutugtog ng alpa habang nakalutang sa ulap. Ayon sa Book of Revelation, ang langit ay isang organisado at banal na kaharian. May ayos, may ranggo, may malinaw na istruktura. Dito, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi lang sumasamba, kundi may ginagampanang papel. Sila ay mga tagapagsamba, oo, pero sila rin ay espiritual na pinuno na may autoridad na ipinagkatiwala ng Diyos. Ngayon maging tapat ka sa sarili mo. Nung binasa mo ba ang Revelation chapter 4 verse 4, naisip mo ba lahat ng ito? Sa unang tingin parang simpleng talata lang. Pero sa totoo lang, dito nagsisimula ang hiwaga ng 24 elders. At dito rin lumilitaw ang tanong na hindi na pwedeng iwasan. Sino ba talaga ang mga nilalang na ito na nakikibahagi sa trono ng Diyos?
Mga anghel ba sila? Simbolo lang ba? O mga kinatawan ng mas malalim na katotohanan? Ang eksenang ito, 24 elders na nakaupo sa mga trono sa langit may korona sa ulo ay nagbubukas ng isang sensitibo pero napakahalagang tanong sa teolohiya. Nakakatanggap ba ng korona ang mga anghel? Umupo ba sila sa mga trono? At higit sa lahat, ginagantimpalaan ba sila gaya ng mga tinubos ni Kristo? Ang sagot kung pagbabasehan ang buong Bible ay malinaw. Hindi, walang kahit isang talata, kahit isa, na nagsasabing ang mga anghel ay binigyan ng koronang ginto bilang gantimpala. Wala ring talata na nagsasabing ang mga anghel ay nakaupo sa trono bilang mga pinunong may personal na autoridad. Sa halip, malinaw ang papel nila. Sa Hebrews chapter 1 verse 14, ang mga anghel ay inilalarawan bilang ministering spirits. Ibig sabihin mga espiritong lingkod na inuutusan upang tuparin ang kalooban ng kataas-taasan. Sila ay tagapaglingkod, hindi tagapagmana. Hindi sila inilalarawan bilang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon pag-isipan mo ito. Kung ang mga anghel ay hindi tumatanggap ng korona at hindi umuupo sa trono, sino ang may karapatang tumanggap nito? Ang sagot ay makikita mismo sa mga pangako ni Jesus sa kanyang church. Pakinggan ito. Sa Revelation chapter 3 verse 21 sinabi ni Jesus, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne." At hindi pa doon nagtatapos. Sa Revelation chapter 2 verse 10, malinaw ang pangako, "Be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life." Kita mo ba ang malinaw na kaibahan? Ang mga trono at mga korona ay hindi para sa lahat. Ito ay ipinapangako lamang sa mga tapat, sa mga tinubos ng dugo ni Kristo, sa mga nagtagumpay laban sa mundo, sa laman at sa dyablo. Ito ang gantimpala ng mga ginawang hari at pari, mga taong ngayon ay nakikibahagi sa gawain ng langit, naglilingkod sa mismong harapan ng trono ng Diyos. Napakalalim ng pagkakaibang ito dahil kung ang 24 elders sa Revelation ay may suot na koronang ginto, isang bagay ang siguradong sigurado. Dumaan sila sa pagsubok, sinuri sila, at napatunayang karapat-dapat. At ang prosesong ito ay hindi para sa mga anghel. Ang mga anghel ay hindi hinahatulan gaya ng tao. Hindi sila tinutubos. Hindi sila ginagantimpalaan ng korona. Hindi sila nagmamana ng trono. Ang lahat ng ito ay para sa niluwalhating sangkatauhan. Mga taong nanindigan sa pananampalataya hanggang wakas at ngayon nakikibahagi na sa kaluwalhatian ng langit. Dito na talaga nagsisimulang luminaw ang kahulugan ng 24 elders. Sa pagitan ng mga linya ng Bible, tahimik pero malinaw na sinasabi nito na ang mga elder na ito ay hindi mga anghel. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa langit, mga taong nagtagumpay, mga taong pinagdaanan ng laban at kinita ang pwesto nila sa tabi ng kordero. At ito ang madalas hindi napapansin ng marami. Parang sinasabi ng espiritu, magmasid ka. Tingnan mo ang detalye, hindi iyan aksidente. Pero kung may isang sandali talaga na nabubuksan ang tabing ng hiwagang ito, makikita natin iyon sa Revelation chapter 5 verse 9 hanggang 10. Dito, ang mga elder ay hindi na basta nakaupo lang. Dito nagsalita na sila mismo. Oo, binuksan ng 24 elders ang kanilang mga bibig. Umaawit sila. At sa awit na yon, sila na mismo ang nagpakilala kung sino sila. Ganito ang sinasabi ng talata. And they sang a new song saying, "Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth." Napansin mo ba ang mahalagang salita? Us, hindi them, hindi others, kundi us. Hindi sila nagsasalita tungkol sa ibang grupo. Sila mismo ang tinutukoy nila at sa isang iglap nagbabago ang lahat. Direkta nilang sinabi, tinubos kami ng dugo ng kordero. At dito kailangan nating linawin ang isang bagay na bihirang binibigyang diin. Ang mga anghel ay hindi tinutubos. Hindi sila nagkasala gaya ng tao. At ang mga bumagsak tulad ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ay walang redemption. Wala kahit isang talata sa Bible na nagsasabing ang dugo ni Kristo ay ibinuhos para sa mga anghel. Ang redemption ay para sa sangkatauhan lamang. Malinaw ito sa Hebrews chapter 2 verse 16, kung saan sinasabi, "For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham." Ibig sabihin, hindi naging anghel si Kristo. Siya ay naging tao. Kaya kapag ang 24 elders mismo ang nagsasabing sila ay tinubos ng dugo ni Kristo, iisa lang ang ibig sabihin nito. Sila ay bahagi ng niluwalhating church.
mga taong naligtas, mga taong binago, mga taong ngayon ay may bahagi sa kaligtasan at walang hanggang mana. At dito nababasag ang lahat ng ideya na ang mga elder ay simbolo lang o representasyon lang ng mga anghel o literal na 12 tribo ng Israel. Hindi. Ang nakikita natin dito ay mga buhay na saksi ng biyaya, mga lingkod sa trono ng Diyos na dumaan sa krus at dumating sa korona. At pansinin mo pa ang isang napakalakas na detalye. Hindi lang sila tinubos. Sila ay ginawang mga hari at mga pari. Ibig sabihin dalawa ang papel nila sa langit. Una, maghari kasama ni Kristo, may autoridad, may pamumuno. Pangalawa, maglingkod sa harap ng trono ng Diyos, may alpa, may mga mangkok ng insenso, patuloy na sumasamba at naglilingkod. Sila ang tunay na heavenly priests, mga banal na lingkod na ngayon ay isinasabuhay ang buong kahulugan ng ministeryo sa langit. Mga banal na sumasamba, may korona sa ulo at may ipinagkatiwalang kapangyarihan. Kamangha-mangha, hindi ba? At halos walang pumapansin sa detalyeng ito. Marami ang nagbabasa, pero kaunti ang tunay na nakikinig sa inaawit ng 24 elders. Dahil sa mismong sarili nilang mga salita, ibinibigay na nila ang susi para maunawaan kung sino talaga ang 24 elders. At kapag naintindihan mo ito, radikal ang nagiging epekto nito sa kung paano natin binabasa ang buong Book of Revelation. Ngayon itanong natin ito ng diretso. Kung ang 24 elders sa Revelation ay nagsasabing sila ay tinubos ng dugo ni Kristo, bakit marami pa ring nagtuturo na sila raw ay mga anghel o kaya ay simbolo lang? Simple lang ang sagot. Marami ang nagbabasa pero hindi binibigyang pansin ang detalye. Ang iba naman sinusubukang ipaliwanag ang Revelation ng hiwalay sa kabuuan ng Bible. Pero ito ang diretsahan at walang paligoy-ligoy na katotohanan. Hindi kailanman sasabihin ng isang anghel ang sinabi ng mga elder. Unawain mo ito. Sa buong Bible, ang mga anghel ay inilalarawan bilang ministering spirits, mga espiritong nilikha ng Diyos bago pa man likhain ng mundo. Pero malinaw din ang isang bagay. Wala silang bahagi sa redemption. Wala silang pisikal na katawan tulad ng tao. Hindi sila nilikha ayon sa larawan ng Diyos. At higit sa lahat, hindi sila ang sentro ng pagtubos ni Kristo sa krus. Kaya malinaw kung bakit sinasabi ng Hebrews chapter 1 verse 14, "Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?" Ibig sabihin ang mga anghel ay naglilingkod sa mga tinubos. Pero hindi sila ang tinubos. Hindi sila nagkakasala at nagsisisi gaya ng tao. Hindi sila hinuhugasan ng dugo ng kordero. Hindi sila dumaraan sa proseso ng kaligtasan. Ngayon balik tayo sa sinabi ng 24 elders. Sa Revelation chapter 5 malinaw ang kanilang pahayag. Sila ay tinubos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Yan ay wika ng sangkatauhan, hindi wika ng mga anghel. Hindi lang basta tao, kundi mga taong iniligtas, binukod at inialay sa Diyos. Ang ganitong pahayag ay hinding-hindi mailalagay sa bibig ng isang anghel. Gayunpaman, marami pa ring popular na aral. Oo, pati mula sa mga pulpito at kilalang libro. Ang patuloy na nagsasabing ang 24 elders ay mga high-ranking angels o kaya ay representasyon ng 12 tribes at 12 apostles. Pero sandali, mag-isip tayo. Kailan ba inilalarawan sa Bible na ang mga apostol o mga patriarka ay nakaupo na agad sa trono sa langit bago pa man mabuksan ang mga seal? Ang eksenang ito sa Revelation ay nangyayari bago bumalik si Kristo sa kaluwalhatian. At iyan palang gumuho na ang teoryang iyon. Dagdag pa rito wala kahit isang talata na nagsasabing ang mga apostol o ang mga pinuno ng Israel ay nagsusuot ng koronang ginto sa harap ng trono ng Diyos sa panahong iyon. Kamangha-mangha, hindi ba? At habang mas pinapansin mo ang mga detalye, mas lalong lumilinaw ang katotohanan na matagal nang nasa harap natin. Pero madalas hindi natin nakikita. Habang mas nabubuksan ng teksto ng Bible, unti-unting bumabagsak ang mga maling paliwanag. Ang linaw ng scriptures mismo ang sumisira sa mga ideyang gawa lang ng tao. At kapag natanggal na ang mga maling haka-haka, isa na lang ang natitira. Ang katotohanang matagal nang nandoon. Ang 24 elders ay niluwalhating mga tao. Mga taong nagtagumpay, mga taong maghahari kasama ni Kristo at ngayon ay kasama na sa walang hanggang pagsamba sa harap ng trono ng Diyos. Mahalagang maintindihan ito. Ang mga detalyeng nakikita sa Revelation ay hindi lang pampaganda ng eksena. Hindi sila visual lang. May itinuturo sila. Bawat detalye, bawat simbolo, may dalang espiritual na katotohanan. Nang makita ni John ang 24 elders,
na nakasuot ng puting kasuotan at may koronang ginto sa ulo, hindi lang siya naglalarawan ng itsura. Ipinapakita niya kung sino sila talaga at kung ano ang kalagayan nila sa harap ng Diyos. Sa Bible, ang puting kasuotan ay simbolo ng kalinisang ibinigay ng Diyos. Hindi ito kalinisan ng anghel. Ito ay kalinisang galing sa redemption. Ibig sabihin kalinisang ibinigay matapos tubusin. Ito ang kasuotan ng mga taong hinugasan ng dugo ng kordero, si Jesus. Tingnan mo ang sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. Ibig sabihin nito malinaw. Ang puting kasuotan ay pangako lang para sa mga overcomers ng church, mga nanatiling tapat hanggang wakas. Kaya dito pa lang, tanggal na agad ang ideya na ang 24 elders ay mga anghel. Mas lalo nitong pinapatibay ang katotohanan na sila ay niluwalhating tao, bahagi ng nagtagumpay na church ngayon ay nababalutan ng walang hanggang kaluwalhatian. Pero hindi pa rito nagtatapos. Sa ulo nila ay may koronang ginto at ito ay napakahalagang detalye. Ang salitang ginamit sa Revelation chapter 4 verse 4 para sa korona ay Stephanos. Isang Greek word na ang ibig sabihin ay koronang panalo, hindi koronang minana sa kapanganakan. Ibig sabihin, hindi ito diadema, hindi korona ng hari dahil ipinanganak na hari. Ito ay korona dahil nagtagumpay. Ito ang korona na ipinapangako sa mga nagtagumpay kasama ni Kristo. Alalahanin ang sinabi sa Revelation chapter 2 verse 10, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ang pangakong ito ay inuulit-ulit sa mga sulat sa church sa Revelation chapters 2 at 3. Mga pangakong ibinigay sa church na lumalaban pa, pero natupad na sa church na niluwalhati na. Kaya malinaw ang ebidensya. Dahil ang 24 elders ay may suot na Stephanos. Ibig sabihin nagtagumpay sila, tumanggap sila ng gantimpala at iniluklok sila sa trono bilang bahagi ng plano ng Diyos sa redemption. Ngayon pansinin mo kung paano nagsasama-sama ang lahat. Puting kasuotan, kalinisan at redemption. Koronang ginto, gantimpala at tagumpay mga trono sa langit. Autoridad na kasama ni Kristo. Ito ang kumpletong larawan ng kung ano ang nakalaan sa church sa walang hanggan. Mga hari at pari sa harap ng Diyos. Mga sumasambang banal na ngayon ay kasama na sa gawain ng langit. At dito na tayo dumarating sa isang detalye na para sa iba ay parang numero lang. Pero sa totoo lang, ito ay may dalang sinauna, makapangyarihan at napakalalim na espiritual na susi. At dito natin sisimulan ang pag-unawa kung bakit eksaktong 24 ang bilang ng mga elder. Ngayon tanungin natin ito ng malinaw. Bakit eksaktong 24 elders? Bakit hindi 7? Bakit hindi 12? Bakit hindi 70? Simple ang sagot, hindi ito random. Diretso tayong dinadala ng bilang na ito sa pinakaugat ng priesthood na mismong Diyos ang nagtakda noong Old Testament. Puntahan natin ang 1 Chronicles chapter 24. Dito si King David ayon sa utos ng Diyos ay inayos ang mga pari sa 24 na grupo ng paglilingkod. Bawat grupo ay may takdang panahon kung kailan sila maglilingkod sa templo. Ibig sabihin ang pagsamba sa Diyos ay tuloy-tuloy, may ayos, may sistema at hindi basta kung kailan lang. At mahalagang tandaan ito, ang mga paring ito ay hindi lang tagalinis ng templo. Sila ang kumakatawan sa bayan sa harap ng Diyos. Sila ang namamahala sa pagsamba, mga handog at panalangin para sa mga tao. Ngayon pag-isipan mo ito. Si David ay nagtatag ng 24 na priestly divisions dito sa lupa. At si John sa Revelation ay nakakita ng 24 elders sa paligid ng trono ng Diyos sa langit. Nagkataon lang ba ito? Hindi. Ang 24 ay isang prophetic number, isang bilang na tumutukoy sa kabuuan ng priesthood. Pero ngayon hindi na ito priesthood sa lupa. Ito ay niluwalhati at walang hanggang priesthood. Hindi na sila naglilingkod sa templong bato, kundi direkta sa harap ng Diyos mismo, sa heavenly sanctuary. Kaya malinaw ang papel ng 24 elders. Sila ang heavenly priest na tumutupad ngayon sa kung ano ang pinaghandaan lang ng mga Levites noong Old Testament. Kung dati ang pagsamba ay base sa handog na hayop, ngayon ito ay base na sa ganap na pagtubos ng dugo ng kordero, si Jesus. At hindi lang sila pari, sila rin ay mga hari. Isang kombinasyon na imposible kung hindi dahil kay Jesus Christ. Tulad ng malinaw na sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 6, Kings and priests unto God and His Father. Nakikita mo ba kung gaano ito kalaki? Ang bilang na 24 ay hindi lang math, ito ay theology. Ipinapakita nito na ang 24 elders ay ang kumpletong larawan ng heavenly order ng eternal priesthood.
Sila ang niluwalhating church na ngayon ay tinutupad na sa langit ang papel na hinubog sa kanila habang nasa lupa pa. Sumamba, manalangin para sa iba, maghari at maglingkod. At may isa pang mahalagang katotohanan dito. Ipinapakita nito na ang langit ay hindi magulo, hindi improvise, hindi kanya-kanya. May istruktura, may kaayusan, may tuloy-tuloy na plano. May malinaw na koneksyon ang ginawa ng Diyos noon at ang ginagawa niya ngayon sa langit. Kaya ang kahulugan ng 24 elders ay malalim na nakaugat sa kasaysayan ng Bible habang sabay na tumuturo sa walang hanggang hinaharap. At sa langit ang 24 elders ay hindi tahimik na nakaupo lang bilang simbolo. Aktibo sila. May dalawang papel sila. Isang kombinasyon na sa tao ay parang magkasalungat. Sila ay naghahari at sabay na naglilingkod. Pero ito mismo ang modelo ng kaharian ng Diyos mula pa noong una. Ang pamahalaan ng langit ay nakabase sa kababaang loob at buong pusong pagsuko sa pagsamba. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakakilanlan ng mga hari at mga pari ay malinaw na nakatindig sa sinabi sa Revelation chapter 1 verse 6, "And hath made us kings and priests unto God and His Father." Ang mga niluwalhating taong ito ay naghahari kasama ni Kristo, hindi bilang mapang-api, kundi bilang tagapagdala ng biyaya. Sila ay bahagi ng heavenly government bilang mga taong hinubog ng pananampalataya, dumaan sa apoy ng pagsubok at ngayon ay may walang hanggang autoridad. Ang kanilang mga trono sa langit ay hindi palamuti. Ito ay mga posisyon ng pananagutan. Pero tandaan ito, kahit sila ay naghahari, sila rin ay naglilingkod. Nakikita natin sila na tumatayo sa harap ng trono ng Diyos, yumuyukod sa pagsamba, inihahagis ang kanilang mga korona sa harap ng kordero, at aktibong nakikibahagi sa walang katapusang pagsamba ng langit. Sila ay heavenly worshippers na tuloy-tuloy ang ministeryo, nag-aalay ng papuri, namamagitan sa panalangin at nagbibigay pugay sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita ang pattern na ito sa buong Book of Revelation. Ang 24 elders ay kumikilos ng may paggalang. Tumutugon sila sa mga pangyayaring nagaganap sa langit. Naroon sila sa pagbubukas ng mga seal at nakikiisa sila sa makapangyarihang mga awit na nagbubunyag ng plano ng Diyos sa pagtubos. Halimbawa, sa Revelation chapter 7, makikita natin silang nakadapa sa pagsamba dahil sa kaligtasan ng mga banal. Ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay. Hindi lang sila naghahari, may damdamin sila. Sila ay nakikibahagi, nagsasaya, at ipinagdiriwang ang bawat tagumpay ng kaharian ng Diyos. Ngayon ihambing natin sila sa mga anghel. Ang mga anghel ay nagmamasid, sumusunod sa utos, at isinasagawa ang ipinagagawa sa kanila. Pero ang 24 elders ay nakikibahagi bilang tagapagmana. Sila ay naghahari, hindi dahil sa sariling galing, kundi dahil sa mana kay Kristo. Sila ay naglilingkod, hindi dahil napilitan, kundi dahil sa buong pusong debosyon. Sila ang buhay na larawan ng eternal priesthood, ang modelo ng kung ano ang lahat ng naligtas ay magiging balang araw. Kaya pansinin mo kung paano nito binabago ang ating pananaw sa langit. Ang eternity ay hindi pahinga sa paggawa. Ito ay tuktok ng paglilingkod. Ito ay paghahari kasama ang King of Kings, katuparan ng lahat ng pangako sa church. We shall reign with Him. At ang 24 elders ang unang nagpapakita ng katotohanan ito. Naghahari sa trono at naglilingkod sa pagsamba. Ngayon kung ang 24 elders ay mga heavenly worshippers, natural lang na ang kanilang mga gamit sa pagsamba ay may malalim na kahulugan din. Sa Revelation chapter 5 verse 8, inilarawan ni John ang eksena ng malinaw. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Dalawang bagay ang agad na lumilitaw, mga alpa at insenso. At dito pa lalo lalalim ang ating pagkaunawa. Pero pansinin mo ito ng mabuti. Hindi lang ito dekorasyon sa langit. Ang bawat detalye ay may malalim na kahulugan. Bawat isa ay theological symbol. May kinalaman sa pagiging pari at sa plano ng Diyos. Unahin natin ang mga alpa. Sa buong Bible, ang alpa ay konektado sa pagsamba, paghahayag ng Diyos at tagumpay. Si David, ang manunulat ng mga awit, ay sumasamba gamit ang alpa. Ang mga propeta naman ay tumutugtog ng alpa habang tumatanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Sa konteksto ng langit, ang alpa ay sumisimbolo sa walang hanggang awit ng redemption. Kaya ang 24 elders ay tumutugtog ng alpa dahil hindi lang sila basta sumasamba. Ikinukuwento nila sa musika ang plano ng Diyos sa pagtubos. Ito ang mga himig na nagdedeklara ng katapatan ng Diyos mula noon hanggang ngayon.
Ito ang musika ng eternity na umaalingaw-ngaw sa langit. Ngayon punta tayo sa insenso. Malinaw ang sinabi ni John, "The golden vials full of incense are the prayers of saints." Ibig sabihin ang mga mangkok na puno ng insenso ay mga panalangin ng mga banal. At dito lalabas ang isang napakahalagang katotohanan. Ang 24 elders ay hindi lang sumasamba para sa sarili nila. Sila ay namamagitan. Inihaharap nila sa Diyos ang mga panalangin ng church na nasa lupa pa. Ipinapakita nito na ang 24 elders ay aktibong kasama sa Heavenly Ministry of Intercession. Ibig sabihin, gawain ng pananalangin para sa iba. Bilang niluwalhating mga pari, may access sila sa trono ng Diyos at may papel sa pagdadala ng mga hinaing, panalangin at daing ng mga matuwid. Kamangha-mangha, hindi ba? Hindi lang sila nakaupo sa trono, hindi lang tinubos, hindi lang may suot na korona. Sila ay buhay na instrumento ng pananalangin ng kaharian ng Diyos. Ang insenso ay umaakyat bilang mabangong handog sa Ama. At ang mga elder ay naroon, hawak ang mga mangkok bilang tulay sa pagitan ng langit at lupa. At dito natin nakikita ang isang napakagandang larawan. Ang ating mga panalangin ay hindi nawawala. Hindi sila napupunta sa kawalan. Hindi sila nakakalimutan. Ang mga ito ay kinokolekta, inihaharap at pinapahalagahan sa mismong harap ng trono ng Diyos. Mas lalo pang lumalalim ito. Ang papuri at pananalangin kapwa hawak ng 24 elders ay sumasalamin sa pattern ng Old Testament. Noon ang mga pari ay tumutugtog ng mga instrumento at nag-aalay ng handog sa Diyos. Ngayon sa langit, ang pattern na yon ay ganap na, perpekto at niluwalhati na. Muli, malinaw ang larawan. Ito ang niluwalhating church na ganap ng ginagampanan ng papel bilang mga hari at mga pari. At lahat ng elementong ito, mga trono, puting kasuotan, mga korona, mga alpa, insenso ay nagtuturo sa isang hindi may kakailang katotohanan. Ang 24 elders ay wala ng ibang maaaring maging kahulugan kundi niluwalhating mga tao. Mga taong tinubos ni Kristo, naghahari kasama niya at naglilingkod sa pinakasentro ng kanyang kaharian. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ebidensyang ito, imposibleng itanggi ang malinaw na sinasabi ng scriptures. Ang 24 elders ay tinubos ng dugo ng kordero, hinugasan, pinawalang sala, binago at ngayon ay nakaupo sa langit bilang mga hari at mga pari sa harap ng trono ng Diyos. Isang malinaw na buod. May puting kasuotan sila dahil sila ay nilinis ng pananampalataya. May koronang ginto sila dahil sila ay nagtagumpay. Nakaupo sila sa mga trono sa langit dahil tumanggap sila ng autoridad mula kay Kristo. May hawak silang mga alpa dahil sila ay sumasamba ng may malalim na pagkaunawa. May hawak silang mga mangkok ng insenso dahil sila ay namamagitan bilang walang hanggang mga pari. Umaawit sila tungkol sa redemption dahil sila mismo ay iniligtas mula sa dilim tungo sa liwanag. Lahat ng tungkol sa kanila ay nagpapatunay na sila ay mga lingkod ng Diyos sa langit, bunga ng biyaya at kinatawan ng niluwalhating church. Ang 24 elders ay hindi mga anghel, hindi simbolo lang, hindi dekorasyon sa eksena. Sila ang buhay na patunay ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, kamatayan at impyerno. Sila ang katuparan ng lahat ng pangako na ibinigay sa church sa New Testament na ang tapat ay maghahari kasama niya, tatanggap ng mga korona, magiging walang hanggang mga pari at mananatili sa harap ng trono magpakailanman. Kaya ang kahulugan ng 24 elders ay malalim at maluwalhati. Sila ang prophetic portrait ng walang hanggang hantungan ng lahat ng tinubos. Sila ang kung saan tayo mapupunta balang araw kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Sila ay naghahari dahil nagtagumpay, naglilingkod dahil sumasamba. Sila ay tao tulad natin pero ngayon ay niluwalhati na, kasama sa heavenly order na hinding-hindi lilipas. Kaya natupad ang ipinangako ng pamagat. Ang 24 elders ay tunay na mga tinubos na tao na ngayon ay naglilingkod sa Diyos sa langit. May mga trono, may mga korona, may mga alpa, may insenso at may walang hanggang pagsamba.